Hello again guys and magandang umaga, tanghali, hapon at gabi. Saan man po kayo naroroon at nagbabalik para sa pag-share ng ilang mga bagay-bagay tungkol sa aking kalusugan, partikular na po sa ating mga kidneys o bato. Last week po na pag-usapan natin sa aking vlog ay tungkol sa aking karanasan o napagdaanan nung ako po ay nag-switch from hemodialysis to peritoneal dialysis. So naikwento ko po sa inyo yung mga nangyari, yung adjustment, kung paano nagbago yung aking schedule, simula sa dialysis, sa schedule ko sa doktor, sa araw-araw na buhay, ganyan, sa foods, and lahat-lahat na pati dito sa aming bahay na mga adjustment. Kung hindi mo pa napapanood, please check po our video. Yan, yan. So, ayun, sana mapanood nyo guys. So, for today's video naman, ang isi-share ko sa inyo kung bakit importante yung dialysis. Mag-general na po natin. So, bakit importante or gaano ka-importante, ano ba nangyayari dyan sa dialysis na yan, bakit importante na ma-dialysis ang isang tao. Ang isi-share ko po sa inyo ay base lamang sa aking karanasan. So, welcome po kayo. Correct me if I'm wrong. Ayan, mag-comment lang po kayo sa baba. So, wag na po natin itong patagalin. Let's start! So, unang-una, ano nga ba ang dialysis? So, ang dialysis po ay isang proseso ng paglilinis ng ating dugo sa ating katawan. So, bakit nililinis yung ating dugo? Ibig sabihin, kasi madumi. So, bakit madumi? Ibig sabihin, walang naglilinis. Bakit walang naglilinis? Kasi sira ang ating kidney. So, yung mga tao na sira ang kidney, yun po ang kailangang i-dialysis. So, ito na nga yung tanong natin. Bakit importante na ma-dialysis ang isang tao? So, katulad nga po ng sinabi natin, sira ang ating kidney. Kapag sira ang kidney, walang naglilinis ng dugo sa loob ng ating katawan. Kapag walang naglilinis, dumudumi ang dugo. Kapag madumi ang dugo, maraming nangyayari at maraming posibleng mangyari sa ating katawan. Ano-ano po ang mga yan? So, unang-una, tataas yung lason sa ating katawan. Yung level ng lason or yung tinatawag na creatinine. Yung mga waste products. Ayan. So, kapag tumaas ang ating creatinine, so possible na malason yung buo nating katawan at madadama yung iba nating organs na ikasisira din ng mga ito. So, padalawa, bakit importante rin na ma-dialysis ang isang tao? So, meron din po kasi tayong ibang mga mineral sa ating dugo. Meron tayo dyan phosphorus, sodium, calcium, potassium, ayan, at saka marami pang iba. So, kailangan ma-maintain din natin yan. Kapag sira ang ating kidney, halimbawa, ang ating kinain na pagkain ni dairy products, medyo mataas yan sa phosphorus, rich in phosphorus. So, tataas din ang ating phosphorus at walang magsasala nun. Kasi nga, sira ang ating kidney. So, papasok na naman dyan si dialysis para matulungan ang ating katawan na mailabas yung labis na phosphorus. Ganyan. Katulad din ng uric acid. So, ganun din. Halimbawa, yung mga beans, ayan, mataas yun sa uric acid. So, kapag tumataas ang uric acid natin, marami tayong kumain ng mga matataas sa uric. Ayan. So, tataas na ang ating uric, sasakit ang ating mga buto. So, andyan na naman si dialysis, papasok na naman yan para matulungan or maging kahalili ng ating kidney sa pagsala ng mga mineral na ito. So, sa ganung paraan, mamimaintain natin yung mga mineral sa ating katawan at magpapatuloy lang ang ating katawan sa pagtatrabaho, ganyan. Ang isa pa guys, patatlo. So, kapag sira din ang ating kidney, diba, yan ang sumasala. So, yung mga sinasala niya, nilalabas natin sa ating katawan sa pamamagitan ng pag-ihi. So, kapag sira ang ating kidney, hindi tayo makakaihi. Ayan, so kaya ang mga kalimitan sa mga dialysis patients ay hindi na nakakaihi. So, ayan na naman sa dialysis, papasok siya. Yan ang isa sa pinaka-main role niya, ang maglabas ng excess na tubig sa ating katawan. Kapag kasisira ang ating kidney, hindi nga umiihi, so naiipon lang yung tubig sa ating katawan. Ang tendency, mamamanas or maglalakihan, mai-stack dito yung mga tubig-tubig,
Kaya, ang tendency nga is mamamanas. Kapag na-dialysis ka, so may ilabas mo yung mga labis na tubig sa iyong katawan, lalabas ang manas or huhupa ang manas. Lastly, ayan, sa tingin ko ay sa blood pressure naman. Kasi kapag sira din ang ating kidney, tumataas ang ating blood pressure. So, ang dialysis nakakatulong na makapagpa-normalize ng ating blood pressure. Hindi ko alam kung paano, pero talagang nakakatulong siya. Kasi nga, nalilinis ang ating katawan, nawawala ang toxin. Diba? Isa sa dahilan ng pag-high blood is stress. So, kapag nadadialysis tayo, hindi stress ang katawan natin. Wala masyadong lason or na-maintain or nalilinis kahit papano yung ating katawan. So, natutulungan ang ating katawan na mapagaan ang pakiramdam, hindi stress kahit papano. Somehow ay nakakatulong na makapagpababa ng ating blood pressure. In short, kapag kasira ang ating kidney, ano bang pinakakailangan? So, dialysis, hindi. Hindi yan ang pinakakailangan. Ang kailangan, di ba, sira ang ating kidney. So, parang papalitan natin, kailangan natin is kidney transplant. So, habang hindi pa nakikidney transplant ang isang pasyente or habang hindi pa napapalitan ng kidney, andyan pumapasok si dialysis para siyang magsilbing pansamantalang kidney ng ating katawan. Para habang tayo ay nag-aantay sa ating kidney transplant, is meron pa ring lumilinis o naglilinis ng ating dugo kahit hindi gumagana ang ating kidney at makakayanan natin na mag-intay ng kidney transplant sa tamang panahon. Ang dialysis kasi ay hindi pwedeng sabihin na permanenteng gamot kasi yan ay pansamantala lang talaga kasi hindi nagagampanan ng dialysis ang lahat na trabaho ng kidney. Unang-una ay sa erythropoietin na inilalabas ng ating kidney or malaki talaga ang tulong ng kidney sa paggawa ng erythropoietin sa ating katawan. Kaya nga, kapag ang ating kidney ay sira, hirap na hirap ang isang dialysis patient na makapagpataas ng hemoglobin at kailangan niya ng injection. So, katulad ko, dialysis patient, ng injection ko ay 3 times a week para sa aking erythropoietin. Pero kung ikaw ay matransplant, talagang kasi may bago kang kidney, babalik agad yan lahat sa normal. Maliban na lang dun sa iyong gawi or yung mga ginagawa mo or sa mga pagkain. Pero sa lifestyle din, hindi rin masyadong kasi kailangan mo na mag-ingat. Kasi nga, iisa na yung kidney mo at hindi pa yun sa'yo. So talagang kailangan mong mag-cope or kailangan mong makibagay dun sa bagong kidney na ikinabit sa'yo kung ayaw mong ma-reject. So, ayun po guys, ang mai-share ko sa inyo today kung bakit importante yung dialysis. So, unang-una, sa paglilinis ng dugo, kasi yung mga toxin, ganyan. So, padalawa, ay pag-maintain ng iba pang minerals, hindi lang naman yung toxin yung inaalis natin, pati yung ibang minerals sa ating dugo. So, patatlo is excess water, yung tubig sa ating katawan. Ayan, so nilalabas yan para hindi ka mamanas, ganyan, hindi ka mahirapang huminga. Tapos, ang paapat is sa blood pressure para mapababa ating blood pressure. Yun lang po yung sa tingin ko ay talagang malaking importansya ng dialysis sa isang kidney patient. At ayun nga, sa lahat ng ito, parang pinaka-general is ang dialysis ay kailangan kasi para mapahaba or makayanan ng isang katawan na maghintay para sa kanyang kidney transplant hanggat hindi pa available. So, ayun lamang po guys ang ma-share ko sa inyo today. At sana po ay may natutunan kayo. Kung nagustuhan ninyo ang video ito, huwag kalimutang mag-like at mag-comment po sa baba ng inyong mga suggestion or comments kung may nais po kayong italakay natin sa susunod na vlog. At gusto ko lamang pong i-shout out si Ma'am Princess Jubilee Laning USA Vlogs sa napaka-generous po niyang blessing sa akin. Thank you so much. Ayun po, and sa atin pong new member, si Ma'am Milagros Brown. Mega shoutout to you, Ma'am Milagros. Thank you so much po sa pagpapamember. And sana po ay dumami pa ang ating warrior family dito sa YouTube. Shoutout pala sa pamangkin kong si
Ivan Mendoza. Mega shoutout to you. Salamat sa panonood. So maraming salamat po guys, at kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube, mag-subscribe ka na po and i-click ang notification bell para updated ka sa ating mga videos. So ito po mali si Epoy, laban lang, stay positive and lagi po magmask at magsuot ng face shield hanggat maaari, and wag na lumabas kung hindi naman po talaga kinakailangan. And maraming salamat sa panonood. See you to the next one.